tagapagsanay sa kalusugan ay naglalayong hindi ka paalisin sa bahay. Hindi lang siya naglalaba at nagluluto para sa iyo araw-araw. Para rin sa mga pagkakataon, pinipigilan kanyang pagkabatak at pinapagana ang iyong likod. Dahil pagkatapos ng pagputok ng katapusan ng mundo, nagising ka sa sistema ng espasyo ng bukirin. Basta't itanim mo ang mga halaman, magiging handa ito sa loob ng hindi bababa sa 1 linggo. Pinaplano mong manatili ng tahimik at maayos. Magpakatatag at magpuno ng sarili sa loob ng bahay habang nabubuhay. Pero hindi mo alam na makalipas ang kalahating buwan. Narinig mo ang isang sigaw mula sa labas ng bintana. Binuksan mo ang kurtina at tumingin sa labas. Nakita mo ang isang babae na may hawak na pamalo. Ang babae ay puno ng takot habang nakatayo sa ibabaw ng kotse. Sa paligid ng kotse, may isang grupo ng mga bangkay na buhay na sabik na kumakapit sa kanya. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang babaeng ito ay malapit ng maging buffet ng grupong ito ng mga bangkay na buhay. Binansagan mo ang paligid ng walang pakialam. Sa malamig na tingin, handa ka nang isara ang kurtina. Biglang may napansin ka. Biglang lumiwanag ang iyong mga mata. Pupunta ako. Napakalakas na kulog. Ito ay tiyak. Hindi makakaligtas. Pagkatapos magkaroon ng ganitong isip, mabilis kang tumakbo sa kwarto at niyakap ang isang buhol ng lubid. Pagkatapos ay ikinabit mo ito sa gilid ng bintana. Pagkatapos ay kinuha mo ang isang bote na puno ng mainit na tubig. Itinapon mo ang bote sa ibang direksyon patungo sa parke. Ang prosesong ito ay tumagal ng wala pang 10 segundo. Sa sandaling itinapon mo ang bote, sumigaw ka ng malakas sa babae. Dito, halika. Ang babae ay tumingin sa iyo nang marinig iyon. Nakita niyang may lubid na nakasabit sa bintana na umaabot sa lupa. Pagkatapos ay natakot siya sa malakas na tunog ng pagbasag ng bote. Ang mga bangkay na buhay ay nahatak ng yung sumabog na tunog agad nakaakit ng atensyon. Humarap sila at tumakbo patungo sa direksyon kung saan nabasag ang bote. Agad na naintindihan ng babae ang iyong layunin. Gamit ang kanyang pinakamalakas na lakas, pinagsikapan niyang itaboy ang mga bangkay na buhay na nakapaligid sa kotse. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa itaas ng kotse. Tumakbo ng mabilis patungo sa lubid. Masyadong mabilis ang galaw, di ba? Magaling talaga ang pisikal na kondisyon ng babaeng ito. Namangha ka sa kanyang mabilis at maayos na galaw. Nakita mong tumayo siya sa mga daliri at abutin ang lubid. Pagkatapos, mabilis siyang nag-adjust ng posisyon upang umakyat. Sa loob ng hindi higit sa 30 segundo, umakyat na siya sa ilalim ng bintana. Sa wakas, nakita mo ng malinaw ang kanyang mukha na puno ng luha. Maganda ang kanyang mga tampok ngunit madaling makilala. Ang simpleng puting kamiseta ay bumabalot sa kanyang nakakabiglang kurba. Wala na akong lakas. Hilahin mo ako. May sakit ang ekspresyon ng babae. Gumugol siya ng lahat ng kanyang lakas at iniabot sa iyo ang isang kamay. Nang makita ito, agad mong hinawakan ang kanyang kamay. Isang malakas na pagkakahila, nahatak mo siya pataas. Ngunit dahil sa sobrang lakas, nahulog siya mula sa bintana. Bigla, naging madilim ang iyong paningin at nahulog ka sa lupa. Ang malambot na malaking bagay ay tinakpan ang buong mukha mo. Talagang lampas sa imahinasyon. At tunay na orihinal at walang peking produkto. Agad na napansin ng babae ang kanyang sarili. Ang kanyang tagapagligtas na kinakapos na ng hininga sa ilalim niya. Agad na namula ang kanyang mukha at nagkagulo sa paglalayo sa iyo. Iniunat ang kamay at mabilis na pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Nakat ka sa sahig na nakatingin sa kisam. Ang buong katawan mo ay parang naligaw ng landas ng ilang sandali. Parang gising mula sa panaginip, umupo siya. Nakatingin sa babae na nakasandal sa dingding sa tabi ng bintana. Seryosong sinabi ng babae mula sa kanyang mga mata. Salamat sa iyo. Agad na nagtanong ang mukha ng babae nang marinig ito. Ikaw ang nagligtas sa akin. Dapat ba akong magpasalamat sa iyo? Unang pagkikita. Ako si Jen Chuan. Mangyaring tulungan ako. Ako si Tian Mei. Sinasabi ko talagang salamat sa iyo. Kung hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Ang dahilan kung bakit agad na pinunasan ni Tian Mei ang kanyang mga luha ay dahil sa rasyonal na sinasabi sa kanya sa ganitong mundo. Huwag na huwag ipakita sa mga estranghero ang iyong marupok na bahagi. Maari itong dalhin pabalik. Ang mga nakababahalang tanawin ay muling sumulpot sa isip. Kaya't hindi napigilan ni Tian Mei ang kanyang mga luha na muling tumulo. Nakita mo ang sitwasyon at alam mong hindi nararapat na magsalita ng marami ngayon. Tumayo ka at kaunting inayos ang sofa habang nagsasalita. Magpahinga ka muna dito ng kaunti. Narinig ng babae ang iyong mga salita. Pinipilit niyang kontrolin ang kanyang tinig na huwag magpatalon. Salamat sa iyo. Pagkatapos ay tumingin ako sa oras. Pakiramdam ko'y medyo empty ang tiyan ko. Kaya't nagsalita ako. Kailangan kong magluto ng noodles. Gusto mo bang bigyan kita ng isang pakete? Pagputok ng katapusan ng mundo ng mga bangkay na buhay. Bawat piraso ng pagkain ay mahalagang yaman. Ngunit sa iyo na may puwang sa bukirin, hindi ito gaanong mahalaga. Pero kahit na ganito ang iyong hasyan. Ngunit tila may ibang iniisip si Tian Mei. Walang anuman. Kumain ako nang lumabas ako. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Siya ay humigpit ang mga labi habang nagsasalita. Ayos lang. Narinig ang pagtanggi ng kabilang panig. Wala ka ring mga mansa. Pumasok ka sa kusina nang hindi iniintindi ang iba. Hindi naniniwala ang iba sa iyo. Hindi mo rin kayang ipilit ang sarili mo sa kanya. Kaya't na-enjoy ka sandali. Ang nakakaakit na amoy ng instant noodles ay humahaplos mula sa kusina. Sa makitid na kusina, habang hinahalo mo gamit ang mga chopsticks. Ang instant noodles sa kawali ay humuhuni ng awit. Kakagawa mo lang ng kabutihan sa isang kagandahang babae. Maganda ang iyong pakiramdam. Ang tao ay sa huli ay mga sosyal na nilalang. Nag-iisa ka sa silid ng napakatagal. Kahit gaano ka nga, medyo nag-iisa ka. At sa pagdating ni Tian Mei, ang pag-iisa mo ay malapit nang mawala. Hindi na kailangang banggitin na si Tian Mei ay isang kaakit-akit na babae. Lutuin ang instant noodles. Dinala mo ang noodles pabalik sa sala at umupo sa mesa. Kasabay nito, napansin mo rin,
Si Tian Mei na nakaupo mag-isa sa ilalim ng bintana. Hindi mo alam kung kailan ka nakahiga sa sofa. Ang kumot na yon ay mahigpit na nakabalot sa kanya. Dapat itong bigyang pansin. Kahit na nakabalot ng makapal na kumot, ang mga kurba sa sofa ay nananatiling maganda at balansyado. Hindi mo maiwasang tumingin ng 2 beses. Ngunit sa susunod na segundo, ang isang sulok ng kumot ay biglang tumaas. Tila si Tian Mei ay tinakpan ang kanyang ulo. Ano ang nangyari? Nagtakip ng kumot at tahimik na umiyak. Hindi mo na siya pinansin. Kumuha ka ng mga chopstick at umpisahan ng kumain. Habang kumakain ka ng noodles, hindi mo napansin. Ang aninong iyon sa sofa ay bahagyang nanginginig. Tila siya ay nagtitiis ng isang bagay. Sinipsip ang noodles. Sinisipsip mo ang iyong bibig. Iyon, natakot ka sa biglang tunog mula sa likuran mo. Nang lumingon ka, nakita mo si Tian Mei. Hindi mo alam kung kailan siya nakaupo na may labis na kahihiyan sa kanyang mukha na nakatingin sa'yo. Anong nangyari? Yun na. Ang ekspresyon ni Tian Mei ay talagang magulo. Siya ay nahihiya at nagsisisi sa mga sandaling ito. Nagsisisi siya kung bakit niya tinanggihan ang pagkain na inalok mo. Alam naman niyang isang araw na siyang walang kinakain. Nakikita mo ang kanyang itsura at nauunawaan mo. Pero hindi ka nagsalita. Nakatitig ka lang sa kanya ng tahimik. Si Tian Mei ay nag-aalangan ng matagal bago nakapagsalita ng kalahating pangungusap. Pwede bang ako rin? Nang marinig ito, hindi mo naman balak isaalang-alang ang mukha ng isang estranghero. Maaari. Pero bakit mo ako tinanggihan ng tanungin kita kanina? Nang marinig ang tanong, ang mukha ni Tian Mei pati na rin ang kanyang mga tainga. Pareho silang namula dahil sa kahihiyan. Siya ay nagalinlangan ng matagal pero hindi na nakapagsalita ng kahit ano. Nakita mo ang sitwasyon at tinamad ka ng makipagtalo pa sa kanya. Tumalikod ka na lang at ipinagpatuloy ang pagkain ng iyong noodles. Hindi inaasahan ni Tian Mei na ang kanyang paghingi na ibaba ang kanyang dignidad ay nagresulta sa napakadirektang tanong. Ang kanyang dibdib ay patuloy na umuusbong. Ang iba't ibang emosyon ay patuloy na dumadaloy sa isip ni Tian Mei. Kahihiyan, galit, pagsisisi. Sa huli, unti-unting naging kalungkutan. Sa araw ng pagputok ng virus, si Tian Mei, na nasa pamimili, ay pumasok sa convenience store. Dito nagtipon ang maraming mga nakaligtas. Ang lahat ay nagtatag ng kanilang base sa loob ng convenience store. Ang mga mapagkukunan sa convenience store ay sapat. Ngunit hindi ito sapat para sa dami ng mga nakaligtas. Mahigit 10 araw pagkatapos ng apokalipsis ng mga bangkay na buhay, ang mga nakaligtas sa base ay nagkaroon ng laban sa loob dahil sa kakulangan sa pagkain. Mabuti na lang at laging alerto si Tian Mei. Nang sumiklab ang laban sa loob, nakatakas siya sa gitna ng kabuluhan. Sa kanyang karanasan na makita kung ano ang hitsura ng mga tao sa ilalim ng apokalipsis, ay hindi na siya makapaniwala sa kahit sino. Hindi na siya makapagtiwala sa sinumang estranghero. Kaya't kanina ay hindi ko sinasadyang tinanggihan ang pagkain na inaalok ng batang lalaki. Ngunit pag-isipan mong mabuti, ang iba ay hindi nagatubiling iligtas ang kanilang buhay sa kabila ng panganib. Paano naman siya gagamit ng ganitong paraan upang saktan ang sarili? Pasensya na. Kasalanan kong magduda sa iyo ng walang dahilan. Kumunot ang noo ni Moroda Misaki. Nagsorry siya sa boses na magaspang. Umupo ka nang nakakross ang binti at nag-isip sandali. Dahil hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Bakit hindi tayo makipagpalitan na lang? Bibigyan kita ng pagkain. Ano ang maibabalik mo sa akin? Nang marinig ko ang iyong sinabi, medyo natigilan si Yumi noong una. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba at nag-isip. Bahagyang may pag-aalinlangan siyang nagsalita. Ako ay isang tagapagsanay sa kalusugan. Maaari kitang bigyan ng libreng mga klase. Maaari rin kitang tulungan sa iyong dieta. Nagtataka ang sulok ng iyong labi. Tagapagsanay sa kalusugan. No wonder ang iyong pisikal na kondisyon at katawan ay napakahusay. Pero medyo may problema ang isip mo. Seryoso ka ba? Tumingin ka sa kanya nang walang masabi. Dito ay hindi naman ito iyong gawin. Ano ang balak mong ituro sa akin? At saka, ayusin ang diet. Sa tingin mo, gaano karaming pagkain ang mayroon ako na maaari mong ayusin? Nang marinig ito, si Tian Mei ay parang isang bola na biglang lumambot. Napagtanto niyang wala siyang maibabayad na anuman. Maliban doon, pero iyon ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa buhay. Hindi ito maaring ipagpalit. Habang natatawa ka sa isip mo, wala na akong gana pang makipagtalo kay Tian Mei. Itinuro niya ang kusina. Nandoon ang instant noodles sa ilalim ng kabinet. Ikaw na lang ang magluto. Pagkatapos mong kumain, ayusin mo ang kwarto at lagyan ng walis. May ilan pang maruming damit sa washing machine, kaya ipinapasa ko na sayo. Oh, tama nga. Ihiwalay ang mga damit pang loob at hugasan ito ng kamay. Ang mga salita mo ay nagpahinto kay Tian Mei ng saglit. Agad siyang inusig ng galit sa kanyang puso. Ginagawa mo akong iyong personal na. Nang makita mo ang galit na mukha ni Tian Mei ay natawa ka. Hindi ba maganda ang suhestyon na ito? O may mas mabuti ka bang mungkahi? Si Tian Mei ay biglang nawala ng mga salita. Nais niyang magalit pero hindi siya makahanap ng dahilan. Sa katunayan, siya ang hindi tumitiwala sa iyo noon pa man. Ngayon, batay lang sa kanyang reaksyon. Nagbigay ka ng ibang paraan para matulungan siya. Sa kabutihan ng katwiran, wala siyang karapatang magalit. Nga pala, sabi mo tagapagsanay sa kalusugan ka. Kaya dapat marunong ka ring magmasahe. At mga paraan ng pagpapahinga ng kalamnan, di ba? Tama lang, medyo naninigas ang likod ko nitong mga nakaraang araw. Matapos sabihin ang mga ito, naglakad ka patungo sa sofa kung saan siya kanina ay nakahiga at humiga dito. Kung ayaw mo lang maglinis, pwede mo rin akong bigyan ng isang oras na masahe sa likod. Si Tian Mei ay lalong nagulat. Ano? Magmasahe pa? Ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Bagaman si Tian Mei ay talagang may alam sa ilang paraan ng pagpapahinga ng kalamnan. Pero iyon ay dapat tawaging kurso ng pagbawi. At hindi siya kailanman para sa iba. Nagbibigay ng ganitong kurso para sa kanyang mga babaeng miyembro.
Pero kumpara sa paglilinis o kahit pagtulong sa iba na maglaba ng mga damit, ang pagpapasigla ng iyong mga kalamnan sa likod para sa kanya, ay tiyak na mas madaling tanggapin. Si Tianmei ay nagpalit-palit ng kulay ang mukha. Ang kanyang dignidad at katwiran ay naglalabanan sa kanyang puso. Ngunit hindi ka naman nagmamadali. Nakatagilid ka roon, komportable, naghihintay. Matapos ang maikling panahon ng pakikisalamuha, makakakuha ka ng ideya na si Tianmei ay hindi isang tusong malupit na babae. Sa kabaligtaran, siya ay hindi lamang matatag ang puso. Mahusay sa pisikal na kakayahan at may prinsipyo sa kanyang mga gawain. At ang kanyang katatagan, ang nagbigay daan sa kanya sa gitna ng pagputok ng katapusan ng mundo. Na patuloy na panatilihin ang kanyang mga prinsipyo. Pagkatapos ng lahat, kung siya ay isang karaniwang base na babae, na handang gawin ang lahat para sa kaligtasan, maaaring hawakan mo ang instant noodles at maaaring nagbago na ang lahat. Bakit kailangan pang magsalita ng ganito? Kung nais mong maamo ang ganitong klase ng babae, hindi ka dapat masyadong nagmamadali. Kailangan mong gawin ito na parang dahan-dahang niluluto. Kung hindi, ang malaking kapalit ay hindi katumbas ng halaga. At gaya ng inaasahan mo, si Tianmei ay hindi talaga nabigo sa iyong mga inaasahan. Bigla, isang parehas ng medyo malamig na mga kamay ang dahan-dahang umakyat sa iyong likod. Sa kaibahan sa kanyang galit na hitsura kanina, ang mga galaw ng kamay ni Tianmei ay napakabanayad. Ang kanyang lakas ay hindi masyadong malakas o mahina, na nagdulot sa iyo ng ginhawa na hindi mo mapigilang magpasalamat. Magaling, talagang karapat-dapat siya bilang isang profesional na tagapagsanay sa kalusugan. Matapos mong sabihin ang papuring iyon, naramdaman mo na ang mga kamay sa iyong balikat ay huminto ng saglit. Pagkatapos, ang lakas nito ay bahagyang tumaas. Agad na nagbigay ito sa iyo ng higit pang ginhawa. Kanina pa wala kang pagkakataon, na matandaan mong ang pangalan mo ay Jiang Chuan. Ikaw ba ay banyaga? Nagmula sa iyong likod ang tunog ng pagdududa ni Tianmei. Tama, ako ay isang estudyanteng banyaga mula sa Huaguo. Ah, ganoon ba? Ira the way, Jiang Chuan, ilang taong gulang ka na ngayong taon. Kakabigay lamang ng aking ika-18. Nang marinig ang numerong ito, ang ekspresyon ni Tianmei ay nanigas. At kaagad na sumiklab ang pananampalataya. Isang batang lalaki na mas bata sa kanya ng isang taon, na naglakas loob pang maging ganoon katapang. Nang maisip ito, isang ideya ang dahan-dahang sumulpot sa isip ni Tianmei. Ang kanyang mga labi ay bahagyang umangat. Medyo mabigat ito para sa iyo na gawin. Pasensya na kung ito ay medyo walang galang. Anong balak mong gawin? Hay naku, hindi mo inaasahan na. Pagkatapos sabihin ni Tianmei ang mga salitang ito, siya ay umupo ng direkta sa iyong mga binti. Hindi ka pa nagulat. Sa susunod na sandali, isang matinding sakit ang bumagsak sa iyong likod. Aray, anong ginagawa mo? Ah, naku, masakit ba dito, Jiang Chuan? Hindi na ito nakakabuisit. Tamang masaktan. Kung dumadaloy, hindi masakit. Kung masakit, hindi ito dumadaloy. Mukhang maraming nodulo ang iyong mga kalamnan. Kailangan mo ba ng tulong upang maayos ito? Sabi ni Tianmei habang ginagawa ito. Lalong bumigat ang kanyang lakas sa kamay. Ano yon? Ginoong kanda. Bumaba ka na. Hindi ko na kailangan ng masahe. Sa tingin mo, sa ganitong paraan, masisira ang likod mo sooner or later. Kaya't ikinilos mo ang iyong itaas na katawan upang makaalis. Ngunit si Tianmei ay matatag na pinigilan ka. Sa sandaling ito, labis kang nagulat. Tandaan mo, kakakapagdagdag mo lang ng kaunting lakas gamit ang sistema. Napakahirap talunin ang pagpigil ni Tianmei. Hindi nakakagulat na siya ay isang profesional na tagapagsanay sa kalusugan. Isang oras ang lumipas. Punong-puno ng pawis, tumayo ka mula sa sofa. Parang ikaw ay nagararo ng lupa ng isang buong araw. Ang buong katawan mo ay labis na pagod. Ngunit nagulat ka na, matapos subukan ang paggalaw ng iyong balikat at braso. Napagtanto mong napakamagaan ng pakiramdam sa sandaling ito. Bahagyang may takot, tumingin ka kay Tianmei sa kusina. Mukhang maganda talaga ang masahe. Ito rin ay nagpapatibay sa iyong determinasyon na makuha siya. Sa mga susunod na oras, dahil ang sakit sa likod ay patuloy pa ring nararamdaman. Basta't-basta kang nakipag-usap kay Tianmei. Nagbigay ng ilang salita at pagkatapos ay bumalik sa kwarto para magpahinga. Kinabukasan ng umaga, si Tianmei nakakagising lang. Nakakaamoy ng isang kakaibang masangsang na amoy. Naguguluhan siyang bumangon mula sa sofa. Natulog hanggang halos tanghali na nang bumangon. Eunye, Shinkata. Tumingin ka sa kanya habang siya ay bumabangon at may bahagyang pang-aasar sa tono ng iyong boses ay ngumiti. Kakapasok ko lang sa isang masangsang na amoy. Hindi kaya may nangyaring delikado? Pagkarinig nito ay iniabot mo ang hawak mong palanggana ng tubig. Naghahanda akong asikasuhin ang dalawang isdang ito. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Talagang medyo naistorbo. Si Tianmei ay tumingin sa palanggana nang marinig ito. Biglang lumaki ang kanyang mga pupil. Ganda. Bakit buhay pa ang isdang ito? Nang marinig ito, bigla mong naisip na hindi tama. Ngayon ay panahon na ng pagputok ng katapusan ng mundo. Ang pamilihan ng isda sa Tokyo ay naging isang pabrika ng nabubulok na amoy na walang nagbabantay. Ang mga cold chain warehouse sa bawat distrito ay tumigil na sa operasyon. Mga ganitong dalawang sariwang buhay na isda na hindi dapat narito. At tungkol sa espasyo ng farm, hindi mo pa balak sabihin sa sinuman. Naiwanan ka ng iyong pag-iinat. Habang tinitingnan ang nakakalitong ekspresyon ni Hitomi, naisip mo ang isang dahilan na medyo pilit. Ang dalawang isdang ito ay matagal ko nang inaalagaan sa aking kwarto. Medyo nahihiya kang ipaliwanag. Alam mo rin na ang dahilan na ito ay medyo malabo. Ngunit wala nang ibang pagpipilian kundi ipaliwanag ito sa ganitong paraan. Ganun ba? Narinig ni Hitomi ang iyong paliwanag. Naramdaman niyang medyo nakakalito. Ngunit sa huli wala siyang pagdududa. Ano ang balak mong gawin sa isdang ito? Hindi halatang lumunok ng laway si Hida Imi, smooth na smooth, parang walang nangyari. Nagkunwari na parang walang pakialam at nagtanong. Naghaplos ka sa iyong ulo. Ako rin ay nag-aalala.
Hindi pa ako nakahawak ng ganitong bagay. Kung sa huli ay masayang ang mga sangkap, masakit iyon sa puso. Kumurap-kurap si Hidame. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. Bakit hindi ko na lang ito ayusin? Palagi akong nag-iisa sa bahay. Medyo sanay naman siya pagdating sa kusina. Totoo ba? Napakabuti naman iyon. Hindi mo akalain na may ganitong benepisyo ang pagtanggap kay Shen Tianyong-mei. Kaya't ngayon may dagdag tayo. Isang kusinera na maaaring magluto anumang oras. Isang maliit na binti. Jiang, masarap ba ang lasa? Sa lamesa, tumingin si Shen Tianyong-mei sa iyo at sinabi, kahit sino mang tumingin sa iyong paraan ng pagkain, hindi may isip na ito ay hindi masarap. Ngunit nais ni Shen Tianyong-mei na marinig mula sa iyo. Isang papuri sa kanyang kakayahan sa pagluluto. Medyo okay lang. Ang iyong panga ay mabilis na gumagalaw. Sumagot ka na hindi nagbago ang mukha. Nagkakaroon ng pagurong ang sulok ng mata ni Tianmei. Talagang hindi ka kakit-akit na bata. Ngunit kahit sinabi mo yan, sa puso mo ay natutuwa ka na. Masarap. Higit pa sa inaasahan. Yung si Jiang Chuan, kahapon gusto ko sanang sabihin. Binala ni Tianmei ang kanyang mga kutsara at tinidor. Tumingin siya sa iyo na may seryosong ekspresyon. Konti na lang ang natitirang pagkain sa kusina. Kung magpapatuloy ito, isang linggo mula ngayon baka wala na tayong makain. Alam kong wala akong karapatang magsabi ng ganito. Ngunit hindi ba't dapat tayong magtipid mula ngayon? May katwiran ang sinasabi mo. Totoong konti na lang ang natitirang pagkain. Ngunit hindi naman kailangan magtipid. Nakaliin ka sa likod ng upuan. Tumapik ka sa iyong binti habang dahan-dahang sumasagot. Pagkatapos ay itinutok ang daliri sa kusina. Hindi na kailangan ang masahe sa hinaharap. Mula ngayon, lahat ng bagay sa kusina ay ibibigay sa iyo. Ako na ang bahala sa problema ng mga sangkap. Kailangan mo lang magluto ng pagkain na tulad ng kanina na masarap sa bawat pagkain. Nang marinig ko ang sinabi mo, nang may narinig, nang may mga usapan, lumabas ang hindi makapaniwala na ekspresyon sa mukha ni Tianmei. Ikaw na ang bahala sa mga sangkap. Ano ang plano mo sa sitwasyong ito ngayon? Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Hindi ka nagatubiling putulin ang kanyang tanong. Isipin mo na lang na ako ang inventaryo sa silid. Oh, tungkol pala dito. Mula ngayon, walang sinuman ang pwedeng pumasok sa aking silid. Maliban na lang kung may pahintulot ako. Nang masabi mo ang mga ito, umiti ka kay Tianmei. Umalis ka mula sa hapagkainan na parang wala kang pakialam. Nakatingin sa iyo si Tianmei. Malakas na umatras ang kanyang mata. Ang malaking prutas ay nanginginig. Talagang hindi ko mapigilan ang galit. Napakaasta niyang talaga. Saan nang gagaling ang tiwala niyang ito? Pero, ngayon, palaging tense si Tianmei sa kanyang puso. Ang kanyang mga nerbiyos ay medyo humupa na. Sa wakas, mula ngayon, siya ay tunay na makakaramdam ng kapanatagan sa maliit na apartment na ito. Samantalang si Tianmei ay naglilinis sa kusina. Nagpunta ka upang maligo. Nang tumingin ka sa salamin, nakakita ka ng isang seryosong problema. Malinaw na nagdagdag ka ng 2 puntos ng lakas sa espasyo ng bukirin. Pero ang katawan mo ay hindi lumaki gaya ng iyong inaasahan. Kahanga-hanga talaga. Pero nangangahulugan ito na. Ngayon, bukod sa pagpapabuti ng mga katangian mo sa espasyo ng bukirin, maaari mo ring pahusayin ang iyong pisikal na kakayahan sa pamamagitan ng ehersisyo. At pagdating sa ehersisyo, mayroon kang isang tagapagsanay sa kalusugan sa iyong tabi. Kung makakabuo ka ng mga kalamnan sa ilalim ng pagsasanay ni Tianmei, at pagkatapos ay gamitin ang mga kalamnan na yon upang mapanatili si Tianmei. Nakakatuwang isipin. 10 minutong usapan. Gusto mo bang mag-ehersisyo? Kakakagawa ko lang sa kusina. Si Tianmei, na may hawak na 2 pirasong papel na tuwalya upang punasan ang kanyang mga kamay, ay napatigil mo. Nang marinig niya ang iyong kahilingan, ang kanyang ekspresyon ay muling nagulat. Pero hindi mo ba sinabi kahapon na hindi ito kinakailangan? Napakunot ang iyong noo. Naalaala mo ang pag-uusap ninyong dalawa kahapon. Agad na nagkaroon ng pagkabahala sa iyong puso. Naku, noong mga panahong iyon, ang tanging iniisip ko ay kung paano mahuhuli si Tianmei. Hindi ko naisip ang iba at agad ko siyang tinanggihan. Ngayon, ganito ang aking sinasabi sa iyo. Hindi ba't ako ay muling nag-aabot ng kontrol? Tulad ng inaasahan, nang nakita niyang medyo nahihiya ka, unti-unting sumilay ang isang tuso ng ngiti sa mukha ni Tianmei. Maaari naman, pero noong tinanong ko si Jiang Chuan noon, bakit siya tumanggi? Polo, ginamit ang mga tanong ko kahapon laban sa akin. Ganito ba siya kamapaghiganti? Ngunit ayaw mo rin naman umamin. Matigas ang dila, dahil hindi pantay ang halaga. Gusto ko lang sanang turuan mo akong mag-ehersisyo. Ganitong simpleng bagay at mahalagang. Pagkain, paano ito maihahambing? Pwede na ba ang masahe sa likod? Gusto mo bang bigyan ko si Jiang ng 1 pang oras ng masahe? Scoff, hindi na kailangan yon. Muli siyang natalo. Harap-harapan kay Tianmei na puno ng ngiti at nagwawagi. Bigla mong itinaas ang kilay. Naisip ang paraan ng pagsagot. Kagabi, hindi ka nagtanong sa akin. At ginamit mo ang banyo namin ng walang pahintulot. Talaga, nang sinabi mo yon, ang ngiti sa mukha ni Tianmei ay biglang naging malamig. Isang patak ng malamig na pawis ang lumabas mula sa kanyang noo. Noong nakaraang gabi, sa madaling araw, siya ay hindi nakatulog ng maayos dahil sa 2 araw na hindi naligo. Kaya sa pagkakataong ikaw ay natutulog, suminit siya sa banyo at naligo. Pero hindi niya akalain na mahuhuli siya ng ikaw. Si Tianmei ay biglang namula, kaya't nagdesisyon na siyang ilabas ang katotohanan. Ano naman ngayon? Hindi ka naman kasi makakilos. Ang maliit na mukha ni Tianmei ay namula. Mukhang sumuko na siya sa pagtatanggol. May mukha kang parang na-realize na. Kaya't sinasabi ko na hindi pwede. Hindi mo na ba magagamit ang aking banyo mula ngayon? Kailangan pa rin gamitin. Babae ako. Paano naman kung hindi ako maliligo? Nagtaas ka ng kamay. Hindi ito tama. Kaya't bilang kapalit, pahihintulutan kitang turuan ako ng tagapagsanay sa kalusugan. Wala namang problema, di ba? Si Tianmei ay medyo naiinip at kinagat ang kanyang pilak ng ngipin.
Umungol siya mula sa ilong. Matapos ang ilang sandali, sinabi niyang hindi siya masaya. Kailangan ding pautangin ni Jiang Chuan ang malinis na damit ng bahay ko. Walang problema. Diretsyo na ibibigay ko sa'yo. Idadagdag pa ang isang peres ng extra na tsinelas. Ang labanan na ito ay nagtapos sa iyong kaunting tagumpay. Makalipas ang kalahating oras, ang mesa sa sala ay inilipat sa tabi ng pader. May nakalagay na makapal na kutson sa sahig. Sige, unawain muna. Pwede kong turuan si Jiang Chuan ng pagjehersisyo. Pero magiging mahigpit ako. Kung susuko si Jiang Chuan sa kalagitnaan, o kung hindi niya magagawa ang mga galaw ayon sa aking hinihingi. Sa huli, hindi ko naisipin kung wala itong epekto. Ang maliit na mukha ni Chen Mei ay seryoso. Medyo mahigpit siyang nagsabi. Ikaw naman ay may ekspresyon na parang hindi mo ito pinapansin. Naiintindihan ko. At maaari pang ibaba mo ang tingin mo sa akin. Sige, simulan na natin. Humihingal si Yumi. Nagsimula siyang igalaw ang kanyang mga kasukasuan. Nagpalit siya ng maluwag na striped pajama pants. Nakatapak ang kanyang dalawang maliit na paa sa kutson. Nakatitig ka sa kanya mula sa likuran. Napaka-focus mo. Si Chen Mei ay natural na napansin din. Nang dumating na ang iyong mainit na tingin. Pero sa pagkakataong ito, ayaw niyang ilantad ito. Ang mukha ay kalmado at hindi nahihiya. Hindi siya nag-aatubiling ipakita sa iyo ang mga galaw sa pagjehersisyo. 30 minuto ang nakalipas. Nakasubsob ka na sa lupa at parang wala ka ng lakas. Si Chen Mei ay sumandal sa pader sa tabi at natapos na ang pagunat. Kinuha niya ang ilang tisyo at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Tumindala siya at tumingin sa iyo na nakahandusay sa sahig na parang patay. May ngiti siyang tila nagagalak sa iyong kalagayan. Huwag ka nang magpanggap na patay, Jiang Jun. Bilis, bumangon ka na at magunat. Nararamdaman mo na parang nagiging madilim ang paligid. Sa iyong tiyan, may tila walang tigil na pag-aalboroto. Hindi ka kailanman nakaranas ng ganitong kalakas na ehersisyo mula pagkabata. Nakabawi ka ng kaunting lakas. Dito ka lamang nahirapan na bumangon mula sa sahig. Nagsikap kang bumangon pero wala ka ng lakas. Gusto kong kumain ng isda mamaya. Si Tian Mei ay nagmaktol at tiningnan ka ng masama. Kahit hindi sabihin ni Jiang Jun, gagawin ko na rin. 3 bahagi ng pagsasanay, 7 bahagi ng pagkain. Sa hinaharap, ako na ang magiging taga-kontrol ng dieta ni Jiang Jun. Kaya Jiang Jun, mag-uunat ka ba o hindi? Hindi makagalaw. Hilahin mo ako. Nakatingin sa iyo na parang nakadapa at nagmamakaawa. Si Tian Mei ay talagang walang masabi. Wala nang ibang magawa kundi ilabas ang maliit na kamay. Hinawakan ng iyong pulso. Itinaas niya ang kamay at pinilit. Tumayo ka rin. Pero hindi inaasahang tumayo ka. Wala ka talagang sapat na lakas para mapanatili ang balanse. Ang buong katawan mo ay bumagsak patungo kay Tian Mei. Si Tian Mei ay labis na nagulat. Agad na nawala ang balanse sa kanyang mga paa. Magkasabay na bumagsak ang dalawa. Mahirap na ibinuhat mo ang katawan at tumingin kay Tian Mei. Ang huli ay tila natakot sa biglaang pangyayari na nagdulot ng takot. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig. Nakatingin sa iyo na parabang naston. Magkalapit ang mga mukha ng dalawa. Sa isang iglap, naramdaman mo ang init ng dugo. Sa isip, mariin mo mga. Minsan lang ang pagkakataon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Sa susunod na segundo, hindi ka nagdalawang isip at humalik. Ang hakbang na ito ay maliwanag na nagpagalit kay Tian Mei. Kaya't sa loob ng maikling panahon, hindi siya nakagawa ng anumang aksyon. Pagkatapos ng 10 segundo, naibalik ang kamalayan ni Tian Mei. Nararamdaman mo ang isang malaking, lakas na direktang nagtulak sa iyo palabas. Ikaw, napakaustiga mo. Si Tian Mei ay may luha sa kanyang mga mata. Ang matinding kahihiyan ay nagpabago sa kanyang boses. Tumindig siya na naging mataas at matalim ang tono. Naguguluhan mula sa gilid ng sopa. Nakuha ang isang remote ng telebisyon. Tinamaan kanya ng may lakas. Ay, nasaktan ka nang hitayin ka ng remote. Agad na naghanap ng matatakbuhan. Nagtago sa likod ng pader sa pasilyo. Pagkakamali. At Ando, tigilan mo ang kalokohan. Papataubin kita, napakaustiga mo. Habang naluluha si Tian Mei, muli niyang hinagis ang tsinelas patungo sa iyo. Lahat ay kasalanan ng gravitational pull. Hindi ko talagang sinasadya ito. Ginamit mo ang takip para madaling makaiwas. Isinarado ang pinto na may tunog na click. Para sa mga ganitong bagay partikular, napagtanto ni Tian Mei na siya ay naloko. Sabay na bumukas ng mata habang nagsasalita ng kalokohan. Nagmamalasakit, siya ay nahulog sa pagkabaliw. Ibinato sa iyo ang kahit anong makuha. Kahit may sulukan na takbuhan, ang iyong noo ay binugbog pa rin ng 2 malalaking pasa. Nakikita mong ang sitwasyon ay talagang lumalabas sa kontrol. Mas mabuti pang pumasok na lang sa sarili mong kwarto. Ang pinto ay nakalock mula sa loob sa isang click. Huminahon ka muna, saka tayo mag-usap. Lumabas ka dito. Kumatok si Shen Qianmi sa pinto sa labas ng frame ng iyong kwarto. Sa puntong ito, wala na siyang pakialam sa pagputok ng katapusan ng mundo. Ngayon, gusto lang niyang gantihan ang lalaking iyon na hinalikan siya ng tuluyan. Yung maliit na gagong iyon ay pinatawan ng malupit na parusa. At ikaw rin ay ni. Hey Dami, sinabugan ng sunod-sunod na pangu-insulto ni Tianmei. Ngunit sa oras na handa ka ng buksan ang pinto upang turuan, ang babaeng ito na walang preno sa bibig. Tong! 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 Biglang narinig ang tunog ng pagkatok, na nagpauntog sa emosyon ng 2 tao. Parehong inisip ng 2 na nagkamali sila ng narinig. Pinasadahan ni Jiang Chuan ang kanyang tainga sa pinto ng silid. Sa susunod na sandali, muling umabot ang parehong tunog. Tong! 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 Kasunod nito, ay isang malambing na boses ng isang babae. May tao ba? Kakakabasa ko lang na nag-uusap kayo. Bagong kasal ba kayong 2? Talagang mainit ang inyong sitwasyon. Agad na itinulak ni Jiang Chuan ang pinto ng silid. At nakaharap si Tianmei na nakatayo sa labas ng pinto. Nakita ng 2 ang gulat sa mata ng isa't isa. At sa pagkakataong ito ay nagkasundo sila. Itigil muna ang pinag-usapan kanina. May suliranin na dumarating.
Ngayon ay araw ng bangkay na buhay. Lahat ay nag-aasam ng sariling kaligtasan, na nandito sa bahay ng ibang tao na bigla na lang kumakatok. Maliban na kung ito ay isang matagal ng kakilala. Kung hindi, malamang may masamang balak. Sino yan? Kilala mo ba? Si Chen Mei ay medyo kinakabahan habang tinitingnan si Jiang Chuan at nagtanong. Ang nangyari kanina sa kanilang dalawa. Lahat ay iniwan nila sa likod ng isipan. Si Jiang Chuan ay umiling. Sumagot sa malambing na boses. Hindi ko siya kilala. Baka ibang mga residente sa gusaling ito. Takot akong hindi mabuti ang intensyon ng pumapasok. Agad na nag-isip si Jiang Chuan sa kanyang isipan. At pagkatapos ay sinabi kay Chen Mei, pumunta ka sa kusina at kumuha ng kutsilyo. At pagkatapos ay magtago. Ako na lang ang pupunta para buksan ang pinto. Kung may pumasok, basta't kumilos na agad. Nang marinig ni Chen Mei ang mga salitang ito mula kay Jiang Chuan, si Chen Mei ay lumunok ng laway. Matapos itong paguyam, maingat siyang pumasok sa kusina. Ang pagarte na hindi mo naririnig ay walang silbi. Kung hindi mo buksan ang pinto, magsisimula na akong sumigaw. Sa oras na yon, lahat ng mga bangkay na buhay sa gusali ay darating. Wala akong pakialam. Si Jiang Chuan ay nakakunot ang noo. Talagang ang taong ito ay nandito para maghanap ng gulo. Nakita ang tunay na layunin ng kabilang partido. Si Jiang Chuan ay naging mas kalmado. Kinuha niya mula sa labas ng kusina ang prutas na kutsilyo na ibinigay ni Chen Mei. Dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan. Bahagyang yumuko at inilapit ang mata sa butas ng pusa. Pero sa susunod na saglit, si Mei Chuan ay nanginginig ng buo. Tumingin palabas mula sa butas ng pusa. Ang nakita niya ay isang mata na puno ng dugo. Hehe, talagang ang may tao. Ang tao sa labas ay tumitingin din sa loob sa pamamagitan ng butas ng pusa. Itinago ni Jiang Chuan ang kanang kamay na may hawak na prutas na kutsilyo sa likod. Ipinatong ang antitangga na kadena sa pinto. Sa kanya pinaikot ang hawakan ng pinto. Binigyan ng puwang ang pinto ng kaunti. Sa wakas, bumukas na ang pinto. Pinaabot ang isang babae sa labas ng napakahabang oras. Totoong hindi maganda. Ang lumitaw sa labas ng pinto ay isang babaeng nakasuot ng itim na lace. May maikling buhok, napakapayat ng katawan. Pangkaraniwan ang kanyang hitsura. Ang pundasyon at blush sa kanyang mukha. Halos makapal na ito at malapit ng magka-scab. Medyo kakaiba at dilaw ang kulay ng kanyang mukha. Labis na malubha ang mga ugat sa kanyang mga mata. Hindi nais ni Jiang Chuan na magpakaabala sa babae. Bakit ganito ang kanyang mapaglabas na pananamit? Direkta siyang nagtanong. Pwede bang malaman kung ano ang kailangan? Siguradong may pagkain kayo para sa akin, di ba? Naramdaman ko ang amoy ng pritong isda sa harap ng inyong tahanan kaninang umaga. Nakakagutom naman. Napakaikli ng sagot ng babae. Nakatipon ang kanyang mga mata. Medyo tamad siyang nakasandal sa pintuan ng bahay ni Jiang Chuan. Bigyan mo ako ng pagkain. Sasamahan kita sa paglalaro ng sandali. Anong masasabi mo? Sinuri ni Jiang ng mabuti ang babae. Walang emosyon ang kanyang sagot. Hindi na kailangan. Salamat. Paalam. Sandali lang. Kahit na tinanggihan. Ngunit hindi tumigil ang babae. Maging diretsyo siyang naglagay ng kamay sa loob ng pintuan. Nais niyang hawakan ang manggas ni Jiang Chuan. Patuloy na nakamasid si Chen Mei mula sa kusina. Nakita siyang handang tumakbo na may daladalang kutsilyo. Pero hininto siya ni Jiang Chuan sa pamamagitan ng pag-brace ng kamay. Unti-unting naging malamig ang tingin ni Jiang Chuan. Nahulaan niya na sa ganitong kapaligiran ng pagputok ng katapusan ng mundo, magkakaroon ng ilang tao na bumagsak ang moralidad. Hindi niya akalain na makakasalubong siya ng isa ng napakabilis. Walang pagdadalawang isip. Agad na inilabas ni Jiang Chuan ang kutsilyong nakatago sa likod. Walang awan niyang inatake ang kamay ng babae na umabot. Ang kamay na pumasok ay dumulas pababa. Mabilis na isinara ni Jiang Chuan ang pintuan. Kailangan kong sabihin na pagkatapos munang ilabas ang dugo mula sa puwang ng pinto, ito ang unang pagkakataon ni Jiang Chuan na makarinig ng tao na nagmura ng ganito karaming masasamang salita. Ngunit dahil sa kakulangan ng bokabularyo ng iyon na wika, ang babae sa labas ay paulit-ulit sa mga salitang iyon lamang. Walang bago. Matapos ang ilang sandali, tila naubos na rin ang pasensya ng babae. Unti-unting humina ang kanyang boses. Bumalik sa kusina upang linisin ang nasa kamay. Ang ekspresyon ni Chen Mei ay medyo komplikado. Pero naramdaman ni Jiang Chuan ang tingin sa likod. Malamang na nahulaan ang dahilan. May halong pagkasarili siyang nadarama si Jiang Chuan. Kaya't habang siya ay naglilinis ng kutsilyo, nagbukas siya ng bibig upang ipaliwanag. Ang babae sa labas ng pinto ay mapanganib. Ayaw kong makipag-ugnayan sa kanya. Upang maiwasan siyang makasunod sa atin, kailangan siyang turuan ng leksyon. Ang dahilan, hindi lang dahil siya ay masamang tao. Pangunahing dahilan ay ang babaeng iyon ay hindi normal. Marahil ito ay isang maling akala. Ngunit pakiramdam ko ay tila hindi na siya tao. Maingat na nilinis ang mga kutsilyo ng maraming beses. Upang masiguradong walang mga bakas ng dugo. Ibinalik ito ni Jiang Chuan ng maayos. Medyo komplikado ang ekspresyon ni Yumi habang nagmamaneho siya pabalik. Pero hindi ka ba natatakot? Tungkol sa hindi normal na sinasabi ni Jiang Chuan, naiintindihan naman talaga ni Morodami. At maaaring sabihin na siya ay mas nakakaintindi pa kaysa sa kanya. Matapos ang ilang araw, siya ay nasa isang tindahan ng maraming mga nakaligtas. Habang ang sitwasyon ng pagputok ng katapunan ng mundo ay lumalala, maraming tao roon ang naging katulad ng babae sa labas ng pinto. Ang kanilang mga kilos ay nagsimulang maging kakaiba, kahit na mayroon pang natitirang katinuan, at hindi nahawaan ng kagat o anumang ganitong impeksyon. Ngunit tiyak na nagsimula na silang mawala ng ilang bagay na dapat taglayin ng tao. Hindi maintindihan ni Chen Mei kung bakit ganon sila. Siya ay natatakot. Si Jiang Chuan ay humimas ng kanyang baba. Nag-isip ng sandali, at sumagot, ako ay palaging isang duwag. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, na pumili sa pagitan ng nasaktan ako o makasakit sa iba, pipiliin ko ang huli ng walang pag-aalinlangan. Kaya sa sitwasyong ito,
Ang aking pagiging duwag ay tila naging aking kalamangan. Kinuha ni Jen Chuan mula sa kamay ni Chen Mei ang kutsilyo na mahigpit niyang hinahawakan. Ilagay ito sa kabinet ng maayos. Nakatingin sa nalulumbay at naliligaw ng landas na si Tian Mei. Sa loob ng puso ni Jen Chuan, hindi maiiwasang magtaka. Ilang araw lamang ang nakalipas, siya ay mas takot at naliligaw kaysa kay Tian Mei ngayon. Umabot na sa puntong handang sumuko at maghintay ng kamatayan. Sa katunayan, ang espasyo ng pagsasaka ay isa lamang kondisyon. Ang tunay na nagbigay sa kanya ng pagbabago ay pag-asa. Ang paglitaw ng espasyo ng pagsasaka ay nagbigay kay Jen Chuan ng pag-asa na mabuhay. Kaya nagbago ang kanyang pananaw. At ang pag-asa ay ang pinakakailangan ni Tian Mei ngayon. Nang maisip ito, niyakap ni Jen Chuan ang kanyang mga braso. At pagkatapos magorganisa ng kanyang mga salita sa isip, siya ay nagsalita. Sinabi ko sa iyo kaninang umaga. Ako ang bahala sa usaping pagkain. Hindi ako nagbibiro sa sinasabi kong ito. Bagaman hindi ko pa maipaliwanag ng detalyado. Pero dapat mong malaman, kahit na hindi tayo umaalis sa apartment na ito, hindi tayo kailanman magugutom, ay sapat na. Itinaas ni Chen Mei ang kanyang ulo. Sa kaunting pagkamangha, tumingin siya kay Jen Chuan. Matapos ang ilang sandali, nakakunot ang kanyang kilay. Medyo pagod niyang sinabi, ano ba ang sinasabi mo na walang kaparakan? Agad, bigla siyang nagkaroon ng kamalayan sa isang bagay. Ang kanyang maliit na mukha ay nagiging tense habang tumitingin siya kay Media. Giant Jun, hindi ka naman nagkakaroon ng problema sa utak, di ba? Nang makita ang ganitong reaksyon ni Chen Mei, alam ni Jen Chuan, ang walang katibayan ay sa huli ay walang kabuluhan. Kaya't hayaan na lang munang manatiling naguguluhan si Tian Mei. Sa lalong madaling panahon, nang siya ay sigurado na si Tian Mei ay karapat-dapat. Sa oras na siya ay lubos na nagtitiwala at umaasa, kailangan lang ipakita sa kanya ang nasa loob ng silid. Ang misteryosong itim na bag ay okay na. Hindi alam kung ano ang magiging reaksyon ni Tian Mei sa oras na yon. Sa iniisip na ito, isang kaunting ngiti ng pag-asa ang lumitaw sa mukha ni Jen Chuan. Siya ay naghahanda na maglaro ng kaunti sa computer. Ngunit sa sandaling siya ay papalabas na ng kusina. Bigla siyang nahawakan ni Tian Mei sa kanyang braso. May narinig na tunog mula sa likuran. May kaunting lamig ang boses ni Tian Mei. Tungkol sa nangyari kanina, sigurado ka bang hindi mo yon nakakalimutan? Biglang tumindig ang mga balahibo sa likod ni Jen Chuan. Sa sandaling ito, siya ay mas takot siya kumpara sa nakita niya kanina sa mata ng pusa. Mas nakakatakot iyon, ang mata na puno ng dugo. Ang insidente ng halik sa klase ng pagjehersisyo. Sa huli, pinatawad pa rin ni Chen Mei si Jen Chuan. Siyempre, matapos pilitin si Jen Chuan na maramdamang makapagpahinga. Pagkatapos ng makasigurong masahe sa likod, ang pritong isda at tempura sa hapunan ay nananatiling malutong at masarap. Tungkol sa antas ng pagluluto ni Chen Mei, kahit hindi siya nagbigay ng pasasalamat. Ngunit ang pagkain ng 2 mangkok ng kanin, patuloy pa rin ipinapakita ang kanyang opinyon. Ang oras ay patuloy na lumalipas. Pagkatapos ng 2 araw, si Jen Chuan ay araw-araw na nagdadala ng 2 isda mula sa espasyo ng farm. Ibinibigay ito kay Chen Mei bilang pagkain para sa araw na yon. At ang ekspresyon ni Chen Mei ay, mula sa pagkagulat ay naging manhid. Tila tinanggap niya ang isang bagay. Iyon ay nasa silid tulugan ni Jen Chuan. May isang napaka-cool na aquarium. Sa loob nito ay may maraming sariwang masasarap na isdang tubig tabang. Si Jen Chuan ay kailangang manghuli ng 2 isda araw-araw upang masolusyonan ang kanilang problema sa pagkain sa araw na yon. At si Jen Chuan ay patuloy na nagdagdag ng 3 araw na protina. Dagdag pa, araw-araw silang mayroong sesyon ng pagjehersisyo kasama si Tian Mei. Ang mga kalamnan niya ay talagang nakitang umuunlad. Nawala na ang insidente ng halik sa loob ng 2 araw. Mula noon, ang pagiging maingat ni Yumi kay Jen Chuan ay tumaas ng husto. Kahit na sa oras ng pagbibigay niya ng ehersisyo kay Jen Chuan, patuloy pa ring pinanatili ang tiyak na distansya kay Jen Chuan. At matibay na tumanggi na makipag-ugnayan kay Jen Chuan upang magkaroon ng anumang uri ng pisikal na kontak. Sa totoo lang, talagang naging sanhi ito ng kaunting pag-aalala kay Jen Chuan. Pagkatapos ng lahat, araw-araw niyang pinagmamasdan ang malaking kidlat ni Tian Mei. Tunay na nagpapasigla ito sa puso ni Jen Chuan na parang isang batang lalaki. Kinakailangan ng pabilisin ang kanyang estratehiya kay. Kailangan munang umusad ang progress mo sa panliligaw kay Chen Yongmei. Ano ang paraan na madaling gawin at hindi kailangang mag-alala sa kanyang paghihiganti? Ang mga mata ni Jen Chuan ay biglang nagningning. Bigla siyang nakaisip ng isang bagay sa kanilang rep. Isang bote ng whiskey na iniwan ng dating nangungupahan, na hindi pa nabubuksan. Maaaring, sa tingin ko ay okay. Pagkatapos ng hapunan, ang plano ni Jen Chuan sa kanyang isipan ay halos kumpleto na. Una, inayos niya ang mga bagay sa coffee table. Pagkatapos ay inilipat niya ang monitor ng computer sa itaas. Nang ayusin ni Antong Chansu ang kusina, nang nagbabalik sa sala na may pinapahid na kamay, tumingin siya sa kanya na may nakabiglang ekspresyon. Jen Chuan, ano bang balak mo? Si Jen Chuan ay nakasandal sa kanyang sariling sofa. Isang kamay niya ay nakasalalay sa sandalan ng sofa. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang bote ng whiskey. Tian Mei, anong araw ba ngayon? Bakit kailangan uminom? Si Tian Mei ay medyo naguguluhan. Pero nang makita ang bote ng unopened whiskey sa mesa, hindi niya napigilan ang paglunok ng laway. Nakatitig ako sa kalendaryo kanina. Ngayon ay ika-10 ng Hunyo. Kung ayon sa kalendaryo ng ating bansa, ito ay isang pagdiriwang na tinatawag na Duanwu Festival. Dapat tayong magdiwang kahit kaunti. Nagtanong si Tian Mei na puno ng pagdududa. Duan, anong dapat ipagdiwang? Hindi ko rin alam. Talaga bang hindi ka pupunta? Nailabas na ang alak. Tumingin siya kay Media, at muling tumingin sa alak sa mesa. Napula ang mukha ni Tian Mei. Dahan-dahan siyang tumango. Kaya't ngayon, konting inuman lang. Sa simula, medyo awkward talaga ang sitwasyon.
Habang dumarami ang alak, nag-open up na rin ang dalawa. Kaya, gaano nakatagal si Jiang Chuan sa Tokyo? Mga 2 taon na. Di ka ba namimiss ang bahay? Para sa isang estudyanteng kasing edad ni Jiang Chuan na mawalan ng pamilya ng matagal, dapat ay medyo mahirap. Kinuha ni Jiang Chuan ang baso ng alak na may yelo sa harap niya. Dahan-dahan siyang uminom. Sa totoo lang, ayos lang naman. Pagkat, paano ko ba ilalarawan ang relasyon ko sa mga magulang ko? Hindi talaga kami close. Sa katunayan, nag-board ako sa paaralan mula pa sa elementarya. Maaari kong sabihin mula sa panahong iyo. Doon ay nagsimula na akong mamuhay ng mag-isa. Nagulat si Chian Mei. Talagang nakakabigla. Akala ko si Jiang Chuan ay yung tipo ng mama's boy. Binigyan siya ni Jiang Chuan ng masamang tingin. Pagkatapos, nagsimula na ang plano. Mayroon akong mungkahi. Bakit hindi tayo maglaro ng isang laro? Itinaas ni Chian Mei ang kanyang ulo. Nagpakita siya ng interes. Anong laro? Una, kahit na ito ay dahil sa mga pangyayari. Ngunit nagkasama tayo sa ilalim ng isang bubong sa loob ng ilang araw. Para bang naging magkasama na tayo. Pero ang pagkakaintindihan natin sa isa't isa ay lubos na limitado pa rin. Sumasangayon ka ba dito? Nang marinig ang mga salitang ito, si Chian Mei ay nag-isip sandali habang nakakunot ang kanyang labi. Hindi masyadong nagnanais na tumango siya. Kaya, talagang totoo iyon. Kaya't simulan natin mula ngayon. Magpalitan tayong magtanong sa isa't isa ng mga tanong na gusto nating malaman. Ano sa tingin mo? Nang marinig ito, agad na nagkaroon ng interes si Chian Mei. Anumang tanong ay pwedeng itanong. Anumang gusto mong itanong ay ayos lang. Ngunit isang tanong lamang sa isang pagkakataon. Ang taong tinanong ay dapat nasagutin ng 100% ng tapat. Si Chian Mei ay kumunot ang noo. Paano ko malalaman na si Jiang Chuan ang sumasagot ng totoo o hindi totoo? At kung sakaling ayaw kong sumagot, kinuskos ni Jiang Chuan ang kanyang ulo. Talagang nakakabahala ang babaeng ito. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, nagpatuloy siya. Kung ayaw mong sumagot, kaya't parusahan mo ang sarili ng isang baso. Kung mahuli sa pagsisinungaling, kailangang inumin ang natitirang alak. Ano sa tingin mo? Lumabas ang ngiti sa mukha ni Chian Mei na medyo lasing. Sa palagay ko, ayos lang. Kanino tayo magsisimula? Maawain na ibinuka ni Jiang Chuan ang kanyang mga kamay. Ang aking suhestyon. Kaya't ikaw ang maunang magtanong. Bahagyang pinikit ni Chian Mei ang kanyang mga mata. Sinimulan niya itong todo busising pag-isipan. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahan pa lang siyang nagsalita. Noong araw na yon, natrap ako sa ibaba ng mga bangkay na buhay. Bakit nagdesisyon si Jiang Chuan na iligtas ako? Dahil maganda ang iyong katawan. Siyempre, hindi kayang sumagot ni Jiang Chuan ng totoo. Kahit na ang mga alituntunin na itinakda ni Jiang Chuan ay huwag magsinungaling. Ngunit ang susi sa larong ito ay ang magsinungaling. At dapat itong gawin ng may talino. Kailangan itong maging lohikal. At kailangan din itong maging malapit sa sagot na nais marinig ng iba. Dahil nararamdaman ko ang iyong pananampalataya na nais mong mabuhay. Sa katunayan, hindi ito ganap na kasinungalingan. Nang panahong iyon, bagong lumabas si Jiang Chuan mula sa madilim na pag-asa. Sa pagkakita sa isang mahina na babae, na masigasig na nakikipaglaban sa isang masalimuot na sitwasyon, talagang nakaapekto ito sa kanya. Kaya pala ganito, si Chian Mei ay tumingin sa mukha ni Jiang Chuan at kumindat. Ang bahagyang namumula na pisngi ay hindi alam, kung ito ay dahil sa kalasingan o dahil sa iba pang bagay. Kaya ngayon, ako na ang susunod. Si Jiang Chuan naman ay hindi na kailangan pang mag-isip. Matagal na niyang naisip ang mga tanong na nais niyang itanong. Pakiusap, sagutin mo ito ng seryoso. Paano tinitignan ngayon ni Enye, Chian Mei ang akin? Nang marinig ang tanong na ito, si Chian Mei ay natigilan. Ang kalasingan sa kanyang mukha ay lumalalim na. Ngunit sa harap ng ganitong tuwid na tanong ni Jiang Chuan, parang isang takot na usa, umiwas siya ng tingin. Ano ang tingin mo sayo? Si Jiang Jun ay si Jiang Jun. Isang simpleng baliw lang. Hindi pwede. Kailangan mong sumagot ng seryoso. Medyo lasing na rin si Jiang Chuan. Sa tulong ng alak, lumakas ang kanyang loob. Sinabi sa kanya ng kanyang kutob, nakasaad na may mangyayari ngayong gabi. Kung mamimiss ito, tiyak na magsisisi siya magpakailanman. Ang magpatuloy ang tanging pagpipilian niya. Bakit siya nagtanong ng ganitong tanong? Jiang Jun, ang talino mo talaga. Nagrereklamo si Chian Mei. Nag-aalinlangan siya. Kaunting nakabuka ang kanyang bibig. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsara ulit ito. Sa wakas, itinaas ni Chian Mei ang kanyang baso. Tinungga ito ng buo. Hindi inasahan ni Jiang Chuan na ganito ang magiging wakas. Labis siyang nagulat. Ganito ba kahirap sagutin ang tanong na ito? Napakamaingay naman. Tinanggap na ni Chian Mei ang isang baso. Ang kalasingan sa pagkakataong ito ay halos umabot na sa rurok. Bigla siyang tumingin kay Mei Jian ng may sama ng loob. Bakit mo ako hinalikan noon? Hindi ko alam kung kailan. Si Chian Mei ay nakasandal na sa balikat ni Jiang Chuan. Ah, bakit? Bakit mo biglang tinanong ito? Huwag kang magsabi ng mga walang kabuluhang bagay. Ngayon, ako na naman, di ba? Si Chian Mei ay itinagilid ang kanyang pisngi malapit sa mukha ni Jiang Chuan. Parang gusto niyang makita ang bawat maliit na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakatingin sa magandang mukha na napakalapit. Halos pumutok ang puso ni Jiang Chuan sa tibok. Dahil gusto kong gawin yon, kaya pinili kong gawin ito. Ang mga mata ni Chian Mei ay nakatingin sa mata ni Jiang Chuan. Ang hamog sa kanyang mga mata ay lalong lumalalim. Pagkatapos, nagpakita siya ng isang ngiti na hindi pa nakita ni Jiang Chuan. Ngayon, gusto mo pa ba? Kung hindi maganda dito, tutulungan ko kayong laktawan ito. Makalipas ang 2 oras, natukoy na ang host ay may hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa isang tao. Nagsimula ang espesyal na misyon. May bagong mga kagamitan sa tindahan ng espasyo. Singsing ng kasunduan. Nagsimula na ang espesyal na misyon. Gamitin ang ibinenta sa tindahan ng espasyo. Gamitin ang singsing ng kasunduan sa tiyak na tao. Itinatag ni Chian Mei ang kasunduan ng mga alagad. Ang tiyak na paraan ay, dalhin ang singsing ng kasunduan sa totoong buhay at
Isuot ito sa kaliwang daliri ng target. Kapag naitatag na ang kasunduan, ang target ay magiging alagad ng host. Maari nang pumasok sa espasyo ng bukirin. Kakakapasok mo lang, wala ka pang oras para naalalang pumasok sa espasyo ng bukirin. Tinitigan niya ang sunod-sunod na mga paalala ng sistema na biglang lumabas. Ang ligaya sa kanyang puso ay nag-accumulate ng proporsyonal. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting hiya. Ano ba ang ginagawa mo, kaibigan ng sistema? Kasi simula pa lang ng progreso. Bakit nandito na ang mga singsing para sa kasal? Kinabukasan ng umaga. Ngayong araw, hindi nagising si Jiang Chuan mula sa kanyang silid-tulugan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nawala na ang anino ni Chen Mei. Sa banyo, narinig ang tunog ng umaagos na tubig. Nakita ang sitwasyong ito. Medyo naguguluhan si Jiang Chuan sa kanyang kalooban. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kapangyarihan ng alak. Sa totoo lang, ito ay medyo hindi patas. Hindi alam kung ano ang magiging reaksyon ni Tian Mei pagkatapos magising mula sa pagkakalasing. Magiging kasing matindi ba ang kanyang reaksyon gaya ng dati? Pero nang tumingin siya sa maliit na pulang marka na naiwan sa sofa, ang pag-aalala ni Jiang Chuan ay unti-unting naging kasiyahan. Lene, kahit gaano siya kakulit, naubos na ang dugo ko. Ano pa ang magagawa? Nang maisip ito, si Jiang Chuan ay katatapos lang bumangon mula sa sofa. Mula sa direksyon ng banyo, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Sa susunod na sandali, narinig na agad ang boses ni Hida Imi. Jiang Jun, nagising ka na? Dahan-dahan kang lumingon. At nakita mo ang mukha ni Tian Mei, na parang maitim na mukhang basang-basa. At mayroon siyang matulis na gunting sa kamay. Tumingin si Jiang Chuan sa ekspresyon ni Tian Mei. Tumingin siya muli sa gunting na hawak niya. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa kanya. Dumaloy ito sa kanyang gulugod. Ubo, ano ba naman yan, ikaw? Jiang Kun, mayroon ka pa bang gustong sabihin kay Audo? Hitomi, kalma lang. Huwag kang gumawa ng mga kalokohan. Nagsimula na naman ng pag-inom, at nanonood na naman ng pelikula. At iyon pang laro ng mga tanong. Jiang Chuan, plano mo nang saktan ako mula pa noong simula, di ba? Unti-unti siyang lumapit kay Jiang Chuan. Ngunit sa oras na umabot na sa rurok ang tensyon ni Jiang Chuan, huminto siya. Si Hitomi ay namumugto ang mga mata. Hindi niya namamalayan na puno na ng luha ang kanyang mga mata. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang mga pangil. Ang katawan niyang nakabalot sa tuwalya ay hindi mapigilang nanginginig. Sobrang galit ko kay Jiang Chuan. Sumigaw siya ng malakas. Si Hida Imi ay mariing ibinagsak ang gunting sa sahig. Humarap siya at bumukas ng pinto, lumabas mula sa banyo. Pinanood ni Jiang Chuan ang nakatayo at kaakit-akit na likod ni Tian Mei habang umalis siya. Dito siya nakapagpaginhawa ng kaunti. Talagang natakot siya ng husto. Sa katunayan, handa na sana siya na makipaglaban kay Tian Mei. Naghanda na siya para sa isang laban na walang armas kay Tian Mei. Pero sa ngayon, mukhang tunay na walang balak si Tian Mei na saktan siya. Simple lang na sa ganitong paraan, nagsagawa siya ng kaunting paghihiganti. Hay, totoo namang medyo nagmadali siya. Wala siyang magawa. Ang kapangyarihan ng alak ay lampas sa kanyang inaasahan. Si Jiang Chuan ay isang impulsive na binatilyo. Kahit na muling mangyari, gagawin pa rin niya yon. Pero nang maalala ang mukha ni Tian Mei na puno ng galit at lungkot, ang itsura niya na parang umiiyak na peras na bulaklak. Sa kaibuturan ng puso ni Jiang Chuan, hindi maiiwasan na makaramdam siya ng kaunting pagsisisi sa kanya. Matapos ang insidente ng gunting sa banyo sa umaga, si Tian Mei ay nagbigay ng buong sarili. Nakabalot ang tao sa kumot ng sofa. Hindi gumagalaw. Paulit-ulit na sinubukan ni Jiang Chuan, kahit na humingi ng tawad, o kahit na sa pangakit ng interes. Si Tian Mei ay tila hindi narinig ang lahat. Nakahiga sa sofa at hindi gumagalaw. Wala siyang anumang reaksyon sa kanya. Ito ay labis na nakakapagod para kay Mei. Dumating na ang oras ng hapon. Naghanda si Jiang Chuan ng isang pakete ng instant noodles para sa sarili. Nag-iisa na tinikman ito sa hapagkainan. Pagkalipas ng isang linggo, muli niyang natikman ang nilutong instant noodles. Dito lang napagtanto ni Jiang Chuan ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Ang malaking agwat nito kay Tian Mei. Kahit sa napakasimpleng isang mangkok ng instant noodles, ang lasa ay talagang magkaiba. Talagang hindi niya alam kung bakit. Dahil akala niya ay hindi masarap. Sa pagkakataong ito, tahimik at wala sa lasa ang kinakain ni Jiang Chuan. Nilinis niya ang mga pinggan at kubyertos. Tumingin siya sa nakahiga pa ring si Tian Mei na hindi pa rin gumagalaw mula umaga. Pakiramdam ko ay ubos na ang aking pasensya. Dahan-dahang lumapit sa tabi ng sofa. Yumuko si Jiang Chuan. Nagsalita siya. Gising ka ba? Inaamin kong kasalanan ko. Pero kailangan ko pa ring linawin. Sa simula, si Tian Mei ang nagpasimula. Ginawa ko lamang ang anumang reaksyon na dapat gawin ng isang lalaki. Nang lumabas ang mga salitang ito, ang katawan sa sofa ay nagsimulang bahagyang magpayanig. Napagtanto ni Jiang Chuan na pwede na niyang ipagpatuloy ang laban. Kaya't lahat ng kung ano-anong natutunan niya noong mga unang taon, paraan ng pagsasalita ay nagsimulang umikot sa kanyang isip. Iwaksi ang katotohanan. Sa bagay na ito, wala ka bang kahit kaunting responsibilidad, Tian Mei? At saka, 20 taong gulang pa lang ako. Sa murang edad, sa anumang anggulo, tila ikaw ang nakinabang, Tian Mei. Hitomi. Tumayo, at biglang umupo. Tumingin siya kay Jiang Chuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng di makapaniwalang damdamin. Tumagal ng ilang saglit. Umabot ng magandang ilang minuto. Sa wakas, nakapaglabas si Tian Mei ng isang salita mula sa kanyang bibig. Paano mo nasabi iyon? Pero nang makilala niya si Jiang Chuan at nagtagpo ang kanilang mga tingin sa malapit, ang ganitong mapagmakaawa na atmosfera ay muling bumalik kagabi. Hindi nagkamali si Jiang Chuan. Totoong siya ang unang gumawa ng hakbang kagabi. Hindi rin alam ni Tian Mei kung bakit. Pero nang siya ay magising, ang matinding kahihiyan ay agad na bumalot sa bawat selula ng kanyang katawan. Ang kahihiyan na ito ay para kay Jiang Chuan. Pero higit pa rito, ito ay para sa kanyang sarili.
Kahapon, siya ay talagang nakaramdam ng labis na kaligayahan. Nang mapagtanto niya ito, hindi na kayang pag-isipan ni Tianmei ng mabuti. Para bang tumakas mula sa lahat ng ito, ay isinisi lahat kay Jiang Chuan. At ngayon, sa muling pagtingin, tila ito ay gaya ng sinabi ni Jiang Chuan. Ang totoo, siya mismo ang dapat sisihin. Inangat niya ang kanyang kumot. Nais na muling itago ang sarili sa ilalim ng kumot. Pero hinawakan siya ni Jiang Chuan sa pulso ng walang awa. Sa takot, ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Nagsimula siyang makipaglaban. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Miss Tianmei, natulog ka na ng sapat ngayon. Oras na para bigyan mo ako ng leksyon sa tagapagsanay sa kalusugan. Ngayon ang araw ng pagbawi. Pag-usapan natin yan mamaya. Kahapon lang ang araw ng pagbawi. Sa bagay, ikaw mismo ang nagsabi na magpapatuloy ka sa pagsasanay ngayon. Naging pulang-pula ang tainga ni Tianmei sa pagkagalit. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, itinaas niya ang isang paa at tinamaan ang dibdib ni Jiang Chuan. Ngunit mabilis si Jiang Chuan. Agad niyang nahawakan ang paa ni Tianmei. Pagkatapos, mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Bitawan mo na ako. Hindi ako bibitaw. Maliban na lang kung babangon ka mula sa sopa. Alam ko na. Bilisan mo at bitawan mo ako. Alam ko na. Bilisan mo at bitawan mo ako. Walang hiya. Pagkatapos sabihin ito, ang paa na nakadagan kay Jiang Chuan ay biglang humigpit. Agad siyang itinapon palabas. Si Jiang Chuan na nahulog sa lupa ay nahirapang bumangon. Nang marinig ang sigaw ni Tianmei, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging kakaiba. Nagsasalita pa siyang, bakit ako ay walang karanasan? Ako ba ay walang karanasan? Ginoong Tian, hindi mo pa alam? Isang paa ang muling sumipa. Si Jiang Chuan ay mabilis na umiwas. Ang hidwaan sa pagitan ng dalawa ay mahirap na nalutas. Ang gulo na tumagal ng buong umaga ay sa wakas natapos na. Si Hida Ini ay kumain lang ng kaunti, simple lang. Sa ilalim ng pangudyok ni Jiang Chuan, medyo hindi siya masyadong gustong dalhin siya sa isang klase ng tagapagsanay sa kalusugan. Ngayon, nang sumunod kay Tianmei sa mga galaw, ang damdaming sabik ni Jiang Chuan ay lahat. Naging purong kaligayahan at kasiyahan sa paningin. Si Tianmei ay nanatiling may pinakamalayong distansya kay Jiang Chuan sa buong panahon. Ang mga pag-uusap sa panahon na iyon ay malinaw na mas kaunti kumpara sa dati. Pero napansin ni Jiang Chuan ang isang bagay. Ang Tianmei ngayon, sa katunayan katulad niya, magpupumilit na titigan siya sa mga oras na akala niya ay hindi siya napapansin. Patuloy siyang nakatitig sa kanya.